Pag-usapan natin ngayon yung mga balita ngayon tungkol dyan sa Senate hearing kagabi. Na grabe po ngayon. Grabe po mga ngaw-ngaw ng mga kalaban ni Sara Duterte dahil bigo po sila kagabi. Dahil nagwagi po ang kampo ni VP Sara Duterte kagabi sa botohan sa Senado para maibalik yung complaint doon sa Kamara. Maibalik. At sigurado yan sa 20th Congress na yan na matutuloy, kung matutuloy man yan. May posibilidad pa yan na talagang mabasura yan dahil ngayon nag-file na po ng dismissal sa impeachment yung kampo ni VP Sara Duterte, si Attorney Torion. Nag-file na po siya na tuluyan na pong ma-dismiss yung kaso na isinampan nila kay VP Sara Duterte diyan sa impeachment case na yan. Gusto na po nila ni Attorney Torion na tuluyan na pong ma-dismiss yung impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero bago po natin pag-usapan ang lahat na yan, pakinggan muna natin yung mga pahayag ni De Lima noong isang araw bago ang butuhan kagabi. Ano pong mga sinasabi niya dito sa kanyang pahayag. Dismaya po talaga siya. Bigo po siya dito sa mga sinasabi niya. Kaya ngayon, nanggagalaiti po siya ngayon dahil bigo po siya sa mga sinasabi niya nung nakarang araw. Pakinggan po natin yung pahayag ni De Lima nung nag-rally sila. Tapos nagpahayag siya tungkol yun sa impeachment ni VP Sara Duterte. Bigong-bigo siya ngayon. Pakinggan muna natin. Ang panawagan namin lahat na nandito ngayon, wala nang paligoy-ligoy, wala nang mga patusok, wala nang mga excuses, no ifs and no buts na dapat. At dapat gawin nila ngayon, simple lang. I-convene na nila yung sarili nila as impeachment court at manumpa na po sila bilang mga senator judges at gawin na yung mga tinatawag na mga preliminary processes like the issuance of summons, yung pagsasubmit ng verified answer within 10 days ni Sara Duterte at yung kung ano pa mga proceedings bago yung trial proper. Na may question ngayon, kung may duda ngayon, kung matatapos before June 30, talaga ng mga malaking duda yon kung matatapos. Kasi ngayon sinasabi 19 days na lang ang pwede. Ang ano po natin dyan ay pagkatapos na dinilay ng dribble ng 4 na buwan, ngayon naman ay sisiksik nila yung mga schedule, ay mamadaliin nila yung prosecution and the defense. Kasi imagine, binibigyan lang kami kung yan po ang masunod na timetable at sana naman hindi, ay 2 days lang ang binibigay sa prosecution, 2 days rin lang ang binibigay sa defense. Kahit po sino mga batikang pang abogado, ang tanongin nyo, yung mga sanay na sa mga trial practices, sa courtroom, ay napaka-impractical po yan, unreasonable po yan. Give both sides, prosecution and the defense, reasonable time to present their respective evidence. Pero nga, first things first, the first thing to do, sundin ang sinasabi sa ating saligang batas, mag-convene na kayo. Pwede rin naman hindi na hintayin sa June 11, Wednesday. Pwede naman ngayong araw, kung pwede, ngayon o bukas, or at the latest sa Wednesday sa June 11. At kung meron na maihahin na mga resolution dyan, katulad nung sinasabing Bator de la Rosa resolution, yung tungkol sa de facto dismissal, bago man nila yan mga aksyonan, dapat mag-convene muna sila as an impeachment court. Wala silang kapangyarihan, wala silang personality as an ordinary, as a Senate, as a mere House of Congress doing lawmaking functions na mag-resolve o mag-act sa mga any motion or any resolution na related sa impeachment. Dapat mag-convene muna as an impeachment court. Yun ang pinakapanawagan natin ngayon. Whether or not matatapos sa June 30, tingnan na lang natin. Pero please, wag pong pilitin yung sinasabing timeline ni Senator Francis Tolentino, because for me, it's a recipe, a prelude to railroading. Ayan. Narinig yung sinabi ni De Lima. Bigo po siya sa mga sinasabi niya dahil kagabi nga yun, ibinalik yung impeachment complaint kay VP Sara Duterte sa Kamara. Tapos ngayon, tingnan nyo yung sinasabi niya sa social media. Nagsalita ulit ngayon, bigong-bigo po siya. Bigong-bigo po siya sa mga sinasabi niya. Pero ang sabi na naman niya ngayon, no, harap-harapan tayong niluloko. Sila ang nagtanong, sila rin ang sumasagot. Walang due process, walang hiya. Ano ito? Korte ng kulto? Dismayado po siya. Dismayado siya. Dahil inuutosan niya yung Senado na mag-convene na, mag-umpisa na. Tapos ngayon nangyari, nanumpa nga yung mga senador. Pero ano ang nangyari? Nagbutuhan, ibinalik sa Kamara yung complaint. Kaya nga nanggagalaiti na po siya. Oh.
nanggagalaiti. Lahat po yun sila, grupo po nila ito. Ayon pa ni Dilima ulit dito, kailangan pa rin nakabatay. Vigilance is still must, lalo na sa mistulang style tingi-tingi ng Senado sa impeachment trial. Baka sa dulo ng suspense na ito ay isang impacto dismissal. O ngayon, umpisa na po yan. Umpisa na po ng dismissal dahil ayan ibinalik na nga doon sa Kamara yung impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Kaya ito nanggalaiti na po. Nanggalaiti nung isang araw, inuutosan ni Senado. Tapos ngayon, yung inuutosan niya, ayan, binalik sa Kamara. Nanggagalaiti. Ito pa si Risa Hontiveros. Sabi niya dito ni Risa, wala pong remand o return sa konstitusyon. Ang obligasyon natin, try and decide. Isa po itong kabalintuan, sabi ni Risa Hontiveros. Pero may tinanong na po na isang dating justice. Ang sinabi niya, hindi po ito labag, kundi unique. Unique ang tawag na, hindi po labag yung ginawa ng Senado. Kung sa baga, ang sinabi niya, unique daw, ibang style. Ngayon lang po nangyari. Ang sabi naman dito ni Jokno, wala namang nakalagay sa konstitusyon na pwedeng i-dismiss o i-remand o ibalik ang articles of impeachment. Doon pa lang malinaw na hindi ito yung dapat mangyari at ito ay lumalabag sa ating konstitusyon. Ayan na sila, nagngangaw-ngaw na sa social media. Sila lang tong grupo na to na magngangaw-ngaw sa social media ngayon. Grupo po talaga nila yan, mag-iingay ngayon. Akala mo napakaraming gusto ma-impeach si Sara Duterte. Hindi po. Grupo lang po nila yan. Talagang nag-iingay sila sa social media para sabihin taong bayan o kagustuhan ng maraming taong bayan. Grupo lang nila to. Ayon naman dito ni Joel Chua, ito ay maliwanag na paglabag sa ating saligang batas. Wala naman po mandato ng mga senador ang mag-file at mag-desisyon sa ganitong klaseng mga motion. Sila na rin ang nag-aabogado sa ating vice presidente. Yari sila, di ba? Nasaktan sila dahil bigo po sila sa mga plano nila. Bigo po sila. Bigo po talaga sila. Kaya ito sila, grupo nila yan. Magkakasama po yung mga grupo na yan. Sila po ngayon yung talagang active sa social media tungkol sa impeachment. Lalo-lalo na yung mga rally-rally na yan. Yung mga sinasabi nilang grabe do ang suporta ng taong bayan sa rally. Doon pa yung mga tao na yan talaga ang lagi nagra-rally. Baka hindi nila alam. Rally sila ng rally, pinapakita nila na marami daw sila. Baka hindi nila alam, pag nag-rally dyan yung mga Duterte supporters, yung dami nila dyan, baka matatriple pa yan, masasapawan ng gusto yan, matatabunan yan sa sobrang dami ng supporters ni VP Sara Duterte. Sobrang dami, wala yan sila sa kalingkingan. Maingay lang po talaga sa social media. Kaya ngayon, bigo, saktan. Ngayon, nakangiting tagumpay sila ni VP Sara Duterte. Nakangiting tagumpay. Tapos sinasabi nila na labag doon sa saligang batas. Siyempre, mga abogado sila, sabihin nila yan. Pero may isang na interview kanina napanood ko na isang ng justice na hindi niya sinabing labag. Hindi daw labag, kundi unique. Unique daw na ginagawa ng Senado. Dahil ngayon lang nangyari yan. Kaya yung mga gusto ng pabagsak kay VP Sara Duterte, umpisa na po ang kanilang kabiguan. Umpisa na po. Dahil ganito yan, hindi po talaga mananalo yung kasinungalingan sa katotohanan. Yung mga bibintang-bintang nila kay VP Sara Duterte, hindi po yan magtatagumpay. Mabibigo po yan ang lahat. Kaya nila ginagawa yan. Natatakot po sila na makakatakbo si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election. Basahin natin yung sinabi dito ni Senador Amy Marcos na tatama po talaga sa kanila. Dito, sagot ni Senador Amy Marcos ito. Tinamaan po talaga sila dito. Sabi dito ni Senador Amy Marcos, ang patama ni Senador Amy Marcos sa kanila, ayon dito sa salaysay niya, kapag umuo ka sa pagpatuloy ng impeachment, nagpapadala ka sa mga may ambisyon sa 2028
28, di ba? Kapag pinadismiss mo, sasabihin kang pinoprotektahan si Inday. Saan ka lulugar? Sabi ni Amy Marcos, ako sa tama, o di ba? Kasi ang tama po at ang katotohanan, ang magwawagi, hindi po yung mga gawa-gawa lamang na paninira kay VP Sara Duterte. Hindi po talaga magwawagi yan. Noong unang round, panalo sila. Palakpakan sila. Nakangiti sila doon dahil nakapanumpa si Escudero. Kahapon, nagwagi na rin sana sila dahil nanumpa na. Yung kagustuhan nilang dilima na dapat manumpa na yung mga senador, nakapanumpa nga kagabi. Pero, pagdating sa ending o sa dulo, talo sila. Talo sila sa botohan. Kahit manumpa yan o kahit ituloy pa yung pagdating sa botohan, talo pa rin sila. Hindi pa rin sila magwawagi. Kaya sinasabi natin, hindi po talaga matatalo si VP Sara Duterte at abang-abangan po nila pagdating sa eleksyon. Dahil re-race back po yan si VP Sara Duterte. Kapag nananalo yan, magtago na yan sila. Sigurado. Kinakabahan po kasi yung mga yan kapag si VP Sara Duterte ang mananalo Marami pong makakasuhan. Marami po talagang hahabulin dyan si VP Sara Duterte. Sigurado yan. Re-rebat yan si VP Sara Duterte sa mga ginagawa nila. Paninira nila kay VP Sara Duterte. Re-rebat yan. Re-resback yan si VP Sara Duterte kapag siya magiging Pangulo. Hahabulin niya lahat yung naninira sa kanya. Mga nangulimbat yan, hahabulin yan. Kaya yan ang kinakatakutan nila kapag si VP Sara Duterte ang magiging Pangulo ng bansa o magiging sunod na Pangulo sa bansa. Kaya ngayon pa lang, pilit po talaga nilang pinapabagsak si VP Sara Duterte. Ang daming kaso ngayon may bagong kaso na naman. 600 million mahigit yon yung bagong kaso na inahain nila o sinampa nila kay VP Sara Duterte. Ang daming kaso. Sinabi nila ni Senador Amy Marcos yan. Kaya ngayon, sila ni VP Sara Duterte, ngiting tagumpay. Sila ni Senador Bato, yung grupo nila ngayon, ngiting tagumpay sila ngayon. Yung mga kalaban, bigo. Yung unang ngiti nila ngayon, bigo na naman, nang galaiti sila ngayon. Grabe, sila lang yung grupo na yan. Sila yung grupo na yan. Dahil nga, malapit na eleksyon Yan ang sinasabi ni Senador Risa Hontiveros noon na nagpapalakas na po sila. Noon pa yan, interview niya Karen Davila ba yung nag-interview sa kanya? Nagpapalakas na raw sila mula 2022 ba yung sinasabi niya? Hanggang ngayon. Kaya ngayon, ang isang target na lang nila ay si VP Sara Duterte na ma-impeach nila kasi alam po nila na kapag nandyan si VP Sara Duterte, hindi sila mananalo pagkapangulo sa 2028 presidential election. Hindi po talaga sila mananalo. Kaya kayong mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito? I-comment nyo po sa baba. O ano pong masasabi nyo dito tungkol sa mga nabigong magpabagsak kay VP Sara Duterte. Bigo po sila ngayon sa second round. At yan ay mapupunta na po yan sa 20th Congress. Pag napunta na yan sa 20th Congress, papasok na po ang pambato ni VP Sara Duterte. At sino yon? Wala nang iba kundi si Attorney Senador Marcolita. Yan po ang pinakamatinding abogado na papasok sa Senado. Hindi nila matatalo sa debate yan. Magaling na abogado si Senador Marcolita. Kaya lalong lalakas ang depensa nila VP Sara Duterte pagdating dyan sa mga debate na yan dahil matinik na abogado si Senador Marcolita at manindigan yan kay VP Sara Duterte. Minsan nga, di ba, sinabi nga niya, nag-offer ng sarili niya na siya ang mag-aabogado kay VP Sara Duterte sa impeachment na yan at hindi matatalo yan. Hindi nila matatalo si VP Sara Duterte dahil sinabi na nga ni Atty. Marcolita yan o Senador Marcolita na gusto niya siya ang tatayo bilang defender ni VP Sara Duterte. Kaya isa rin yan, katakutan nila dahil may matinik na abogado. Kaya, pero malay natin, pagdating sa 20th Congress, dismiss lahat.
dismiss, as in dismiss na yung kaso na yan. Mababasura ang impeachment. Pag umabot ng 20th Congress yan, 50-50 na po yan. So yun lang po mga kababayan, i-comment nyo po kung ano po ang masasabi nyo dito.